Isang malaking pangyayari sa Amerika. Ngayon ang kwentong nagpabago sa pananaw mga estudyanteng Amerikano sa Pilipinas. May isang malaking kaganapan ngayon sa Estados Unidos sa Manhattan, New York. Mayroong isang prestihiyosong pribadong high school kung saan ang matrikula lamang ay umaabot sa 60,000 bawat taon. Nakatumbas ng mahigit 5 milyong noong nakarang taglagas, 5 na estudyante mula sa paralang ito ang nakaroon ng field trip sa Pilipinas. Ngunit ang tunay na isyu ay sumabog pagkatapos nilang bumalik sa kanilang bansa. Isang video na in-upload na mga estudyante sa social media ay umabot sa mahigit 2 milyong views at mabilis na kumalat sa buong Amerika. Ang reaksyon ng mga Amerikanong nakapanood ng video ay hindi biro. Ganito ba talaga sa Pilipinas? Itinuturing ba nating developing country ang sarili natin? Bakit hindi ito magawa ang Amerika? Maging ang mga magulang ay tumawag sa paaralan. Hinihiling na ang susunod na field trip ay sa Pilipinas din ganapin. Ayon sa isang gurong, may pongtaong karanasan na siyang nanguna sa grupo. Nakarating na ako sa 40 na bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong kalaking epekto sa mga estudyante Pilipinas. Ang una, ano nga ba ang nangyari sa loob ng 5 araw at 4 na gabing iyon? Sa pamamagitan ng mga mata ng isang Amerikanong guro, narito ang isang malalim at nakakaantig na kwento tungkol sa Pilipinas. Bago tayo magsimula, kung maaari mong i-like at i-subscribe, malaking tulong ito upang may pakilala ko pa ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Ako si Michael Anderson, isang guro sa New York, sa loob ng 20 taon na noong nakaraang taglagas. Naranasan ko ang isang paglalakbay na hinding-hindi ko malilimutan. Ang aming destinasyon, Maynila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa mga nangungunang pribadong paaralan sa Manhattan. Ang gwenman na babaeng estudyanteng sumama sa biyahe ay karamihang anak ng mga pamilyang nasa itaas na antas ng lipunan sa Amerika, mga anak ng mga financier sa Wall Street, mga abogado mula sa malalaking law firm at mga doktor. Isang taon bago ang biyahe, pinahandaan na ito ang mga magulang. Sa aking 2 taong pagtuturo, nadala ko na ang mga estudyante sa mahigit 40 na bansa mula sa malalaking lungsod sa Europa, mga cultural heritage sites sa Timogam Amerika hanggang sa Japan at Australia. Halos lahat ng kilalang lugar ay naranasan na namin. Sa totoo lang, inakala ko na ang biyaheng ito sa Pilipinas ay magiging katulad lang dati. 11 na ang gabi nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba pa lang namin ng eroplano at pagpasok sa terminal, naramdaman ko agad ang unang surpresa. Kahit hating gabi na, ang buong paliparan ay buhay na buhay at tila perpektong gumagana na parabang araw. Sa JFK Airport ng New York, kapag lumagpas ng 10 ng gabi higit sa kalahati ng matindahan ay sarado na, dumidilim ang mailaw at kapansin-pansin ang pagkakaiba sa kalinisan. Ngunit sa NAIA, partikular sa Terminal 3, ibang-iba. Bawat information desk ay may mga empleyadong may malawak na ngiti. Ang pinakanagulat sa akin ay ang kanilang mga expression. Hindi mo mararamdaman ang pagod ng pagiging nasa night shift. Ang kanilang mga ngiti ay napakanaw na para bang matagal na nilang hinihintay ang pagdating ng mga bisita. Nang tumingin ako sa sahig, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang makintab na tiles ay kumikinang na parang salamin. Hindi ko maintindihan kung paano nananatiling ganito kalinis ang sahig ng isang paliparan na dinadaanan ng libo-libong tao araw-araw. Ang mga janito ay palaging nagpupunas sa mga lugar na dinadaanan ng mga pasahero. Ang kanilang magalaw ay sistematiko. Lalo akong humanang nang dumaan ako sa banyo. Nakita ko ang isang janitor na tumatango at bumabati sa mga gumagamit sa pasukan banyo. Ito ay isang tanawin na imposibleng makita sa Amerika. Ang banyo sa mga paliparan ng New York ay madalas na may amoy at kung maubos man ang tissue, maaring abutin ng ilang oras bago ito palitan. Habang naghihintay para sa immigration check, pinagmasdan ko ang mga ekspresyon ng aking mga estudyante. Lahat sila ay nanlalaki, ang mga mata palinggalinga sa paligid. Isang estudyante ang lumapit sa akin at nagtanong, bakit po napakalinis at tahimik ng airport? Hindi ako makasagot agad at naisip ko na lang siguro ganito talaga ang Pilipinas. Sa immigration counter,
Naranasan ko ang pangalawang sorpresa. Kahit na hindi inaasahan ang pagdating ng isang grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga staff ng airport. Sa halip agad silang nagtalaga ng isang empleyadong matatas mag-Ingles. Isinasaalang-alang niya ang edad ng mga estudyante kaya dahan-dahan at malinaw niyang ipinaliwanag ang lahat ng proseso. Ngunit sanaya natapos ang lahat ng proseso sa loob lamang 15 minuto papunta sa baggage claim. Isang malaking electronic screen ang nakakuhang aming pansin. Ipinapakita nito sa real-time ang lokasyon ng mga bagahe kung aling flight, sa aling carousel at kung ilang minuto pa bago dumating. Malinaw ang lahat sa JFK. Ang paghahanap pa lang bagahe ay madalas inaabot ng isang oras. Kadalasan hindi mo alam kung saan lalabas ang bagahe mo at maghihintay ka lang walang katiyakan. Ngunit sanaya, sinundan namin ang mga direksyon at dumating ang mga bagahe sa eksaktong oras na nakasaad. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang ang airport ang mahusay kundi ang buong sistema ng bansa ay kakaiba. Paglabas namin ng airport para maghintay ng bus, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Nawala ang kaba ang pagdating sa isang dayuhang bansa at napalitan ito ng mamatang punong kuryosidad. Pakalipas ng ilang minuto, sumakay kami sa bus. Malinis ito sa paraang nakakagulat at komportable ang mga upuan. Nang mapansin ng driver na kami ay mga dayuhan, magiliw siyang nagpaliwanag sa Ingles. Sinabi niya na aabutin ng halos isang oras ang biyahe papuntang Makati at pinaalalahanan kaming magsuot ng seatbelt. Nang umandar na ang bus, bumungat sa amin ang tanawin sa labas. Kahit madaling araw, maliwanag ang kahabaan ng skyway. Ang mga ilaw sa kalsada ay nakahanay, may perpektong agwat. Ang mga sasakyan ay maayos na dumadaloy. Walang sumisingit o bumubusina. Ang gabi sa New York ay nagbibigay ng pakiramdam na madilim at mapanganib. Ngunit dito para kaming nasa ibang mundo. Pagpasok namin sa Makati City, nagsimula ang magbulungan ang mga estudyante. Iyon ay dahil sa mga convenience store sa labas. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga ilaw at may mga taong pumapasok at lumalabas. Sa New York, kapag lumagpas ang 11 ang mag-aatubili kang pumasok mag-isa sa isang convenience store dahil itinuturing itong mapanganib. Ngunit sa Makati, kahit alas 1 ng madaling araw, may mga kabataang babae na naglalakad mag-isa sa kalye. Walang bahid ng takot o pagkabalisa. Naka-earphone sila, naglalakad ng payapa o lumalabas mula sa convenience store habang umiinom. Lahat ay tila napakanal. Isang estudyante ang dumikit ang mukha sa bintana at bumulong. Imposibleng gawin yan sa Amerika. Tama siya. Sa New York, 2.0 madaling araw. Hindi mo maisip na maglakad ang isang babaeng mag-isa. Kailangan mong magtaksi, may kasama o manatili na lang sa loob. Ngunit sa Makati, ito ay bahagi ng pangaraw-araw na buhay. Nang papalapit na kami sa aming destinasyon, bumungat ang mga matatayok na gusali. Ang mga ilaw mula sa mga opisina at ang makukulay na neon lights ay kumikinang na parabang ang buong lungsod ay hindi natutulog. Ang tanawin mula sa tulay na tumatawid sa Pasig River ay nakamamangha ang hanay ng mga skyscraper sa magkabilang pampang at ang refleksyon ng mga ilaw sa tubig. Ang tanawing iyon ay hindi nalalayo sa ganda ng Manhattan skyline at masasabi pang mas engrande at moderno. Nakarating kami sa hotel bandang 2 na ang madaling araw ngunit nakakagulat na buhay pa rin ang paligid. May mga 24 oras na restoran na bukas at maliwanag at may mga tao pa sa convenience store na nagbabayad. Bagamat tinatawag ding city that never sleeps ang Manhattan, ito ay nasa ibang antas. Ang madaling araw sa Manhattan ay kailangan mong harapin ng may panganib. Samantalang ang madaling araw sa Makati ay tila bukas para sa lahat. Habang nag-aasikasong check-in, naranasan ko ang huling sorpresa para sa gabing iyon. Isinaalang-alang ang staff sa front desk ang edad ng mga estudyante at inilagay kami sa isang palapag na tahimik. Detalyado rin niyang ipinaliwanag ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad. Kahit 2 na ang madaling araw, wala siyang bakas ng pagod at binati kami ang isang tunay na malugod na pagtanggap. Sa elevator papunta sa aming mga kwarto, nagkatinginan ang mga estudyante. Kahit walang salita, alam kong pareho ang aming iniisip. Galing lang kami sa airport papunta sa hotel.
Isang biyahe na mahigit 1 oras lang. Ngunit pakiramdam namin ay nakarating na kami sa isang lugar na ganap na naiba sa mundong alam namin. Nang gabing iyon hindi ako makatulog. Hindi ko maisip kung ano pang masurpresa ang ihahatid sa akin ng bansang ito sa masusunod na araw. Ilang oras lang ang nakalipas dahil sa jetlag, ilang estudyante ang hindi makatulog at nagsimulang magbulungan sa pasilyo. Gutom na raw sila. Tiningnan ko ang aking relo ng palang ng umaga. Sa totoo lang nagalala ako. Sa anumang bansa, mahirap makahanap ng restaurant na bukas ng ganito kaaga. Kahit sa New York, kailangan mo pang maghanap mabuti para makakain ng masarap na almusal ng 6. Magsisimula pa lang ang almusal sa hotel ng 7:00. At hindi ko naman hahayaang maghintay ang 1 oras ang mga gutom na estudyante. Bumaba ako sa front desk at nagtanong kung may malapit na restaurant na bukas. Nakangiting sumagot ang staff. Siyempre po sa kabilang kanto lang may isang karinderya na 2 oras bukas. Sikat po ang kanilang silog. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Dala ko ang 7 estudyante palabas ng hotel. Medyo malamig ang hangin, umaga ngunit gising na ang mga lansangan. May mga nagjo-jogging. Mga empleyadong nagmamadali papasok sa trabaho at mga kabataang bumili ng kape sa convenience store. Ang lungsod ng Maynila ay nagsisimula ang gumalaw mula pa sa madaling araw. Pagbukas namin pinto ng karinderya, bumungat sa amin ang mainit na hangin at ang bangong pagkain. May ilang customer na kumakain sa loob. Isang nasa katanghaliang gulang, na lalaki na, tahimik na, kumakain habang nagbabasa. Naandiyaro isang batang babae na nagtatrabaho sa kanyang laptop at 2 o 3 empleyado na mukhang galing sa night shift. Ang katotohanang may isang restaurant na bukas at natural na gumagana ng 6 na umaga ay kahanga-hanga na nang makita namin ang menu and laki ang mga mata ko sa presyo. Isang order ang tapos ay nasa PHP 1 lang. Kung ikukumpara sa presyo sa Amerika, ito ay sobrang mura. Sa Manhattan ang isang almusal ay nakakahalagang 15 hanggang 20 at iyon ay para lang sa isang tasang kape at isang sandwich. Ang may-ari, isang ali na kumuha, ang aming order ay hindi man lang nabigla sa aming pagdating. Kahit hindi siya gaanong marunong mag-Ingles. Sa pamamagitan ng mga senyas at mga larawan sa menu, mahusay siyang nakipag-usap sa amin nang sabihin naming hindi kumakain ng maanghang ang mga estudyante. Sinabi niyang aayusin niya ito. Ang bilis din ng serbisyo. Wala pang 5 minuto matapos naming umorder, puno na ang aming mesa ng pagkain. Tapsilog, longsilog, tosilog at mainit na pandesal. Nagatubili noong una ang mga estudyante sa mga pagkain hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila. Isang estudyante ang kumuha ng isang piraso ng tapa. Kinagat ito at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Delicious, sabi niya ang paulit-ulit at inubos agad ang isang plato. Sumunod na rin ang iba at biglang naging masigla ang aming mesa nang magbayad ako. Lalo akong nagulat ang kabuwang bayarin para sa 7 katao na busok ay mahigit PH5 lang. Wala pang tansyatan. Ang almusal para sa 7 tao ay abutin ng hindi bababa sa 150 habang sinusuklian kami ang alab niya, "Welcome, balik kayo ha." At tinanong kung nagustuhan ba ang mga estudyante ang pagkain. Inirekomenda pa niya ang iba pang putahe. Ang pagiging magiliw niya sa mga dayuhang biglang pumasok ng 6 umaga ay tunay na kahanga-hanga. Paglabas namin karenderya, sunod-sunod ang papuri ng mga estudyante. Masarap daw ang pagkain, mura ang presyo at mababait ang mga tao. Napailing sila at sinabing mahirap makahanap sa Amerikang lugar na mayroon 3 katangi itong sabay-sabay. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store dahil may mga estudyanteng gustong bumili ng merienda. Pagpasok namin, isa na namang mundo ang bumungad. Kahit madaling araw ang tindahan ay organisado na parang isang department store at puno ang mga estante ng produkto. Ang mga convenience store sa New York ay karaniwang maliit at madilim at kakaunti ang mga paninda. Sa gabi para maiwasan ang pagnanakaw. May mga bahagi pa na hinaharangan ngunit sa Maynila ibang-iba. Ang mas nakakagulat ay ang mga serbisyong available dito. Hindi lang ito nagbebenta ang mga produkto. Maaari ka ring magpadalang package,
magbayad ng bills at mag-transact sa bangko gamit ang ATM. Nagtingin-tingin ang mga estudyante at nang makita nila ang maboteng Royal True Orange, nagsigawan sila sa tuwa. Bawat isa ay bumiling isa at kumuha pang litrato. Sinasabing hindi pa sila nakakita ang ganito karaming kakaibang bagay sa Amerika nang magbayad kami, ngumiti ang cashier at binati kami. Welcome to the Philippines. Hindi niya ipinakitang nainis siya dahil kami ay manggadayuhan. Sa halip ko sa siyang nakipag-usap na nagparamdam sa amin ng init ng pagtanggap. Paglabas namin, isang estudyante ang bumulong. Parang-parang at 2007 na gising ang Pilipinas. Sabi niya, nakakainggit na anumang oras ay matutugunan ang anumang pangangailangan sa Amerika. Pagdating pa lang linggo, maraming tindahan ang sarado. Ngunit dito, kahit madaling araw, lahat ay gumagana. Pabalik sa hotel, muli akong humanga sa kalinisan ng mga kalsada. Wala kang makikitang kahit isang pirasong basura. Nakita ko ang mga tagalinis na nagsisimula ang magwalis ang kalye. Mula pa madaling araw, ang buong lungsod ay parang isang organismong may buhay na gumagana ang maayos. Pagdating namin sa labing hotel, gising na rin ang ibang mga estudyante. Nang makita kaming pabalik, tinanong nila kung saan kami galing. Matapos marinig ang aming karanasan sa pagkain ng madaling araw, lahat sila ay nainggit. At humiling na isama namin sila sa susunod. Hindi ko pa alam noon na simula pa lang pala iyon. Ang mga tunay na nakakagulat na bagay paparating pa lang. 9 ng umaga, sinimulan namin ang aming opisyal na itineraryo. Ang una naming destinasyon ay ang Baywalk sa Roxas Boulevard na inirekomenda ang staff ng hotel. Sabi nila, doon daw pinakamakikita ang pangaraw-araw na buhay ng mga taga-Maynila. Nagpasya kaming sumakay ng MRT. Para sa mga estudyanteng Amerikano, ang pampublikong transportasyon ay isang banyagang konsepto. Bagamtan may subway sa New York, karamihan sa mga estudyante ay sumasakay sa kotseng kanilang mamagulang o Uber dahil sa pangkalahatang paniniwala na ito ay mapanganib. Pagpasok pa lang namin sa estasyon ng MRT, napasigaw sa pahanga estudyante dahil sa kalinisan nito. Makintap ang sahig, walang anumang dumi sa mga pader, at malinis ang hangin. Kahit nasa ilalim ng lupa, wala kang maamoy na kakaiba. Naalala ko ang itsura ng subway station sa New York. Madilim, mamasa-masa at may mga dang tumatakbo. Ibang-iba talaga rito. Bumaba kami sa platform gamit ang eskalator. Sa platform, nakita namin ang mga taong nakapila para sa tren. Maayos silang nakahanay sa dalawang linya na iginuhit sa sahig. Walang nanunulak o sumisingit. Nang makita ko ang electronic display, muli akong nagulat. Eksaktong ipinapakita nito kung ilang minuto at segundo pa bago dumating ang susunod na tren. Isang estudyante ang tumingin sa kanyang relo at kinumpirma na dumating nga ang tren sa eksaktong oras na iyon. Sa New York, hindi mo alam kung kailan darating ang subway. Minsan maghihintay ka ng 10 minuto. Minsan naman ay biglang 3 tren ang sunod-sunod na darating. Kaya't hindi naniniwala. Ang mga taga New York sa timetable ng subway ngunit sa Maynila, sinusunod ang oras hanggang sa segundo. Pagbukas ng pintong tren, kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Tumabi sila sa makabilang gilid para padaanin ang mga bababa ng makalabas na lahat, saka sila pumasok ng maayos. Walang nagtutulakan o nag-aaway sa New York. Parangera kapag bumukas ang pinto ng subway, nakakagulo ang mga bababa at sasakay. Hindi na bago ang sigawan o pisikal na alitan. Ang mga estudyanteng sanay sa ganoong tanawin ay tila natulala sa kaayusan sa MRT ng Maynila. Sa loob ng bagon, malinis din. Walang graffiti sa mga upuan, walang basura sa sahig. Maging ang mahawakan ay kumikinang. Tamang-tama ang temperatura ng aircon at napaka-comfortable. Mahina lang ang ingay kaya't madaling mag-usap. Isang estudyante ang may nakakagulat na natuklasan may internet sa loob ng MRT. Maaring normal ito para sa iba. Ngunit sa New York subway, imposible ito dahil nawawala ang signal sa mga tunnel agad na nagpadala ang malitrato ang mga estudyante sa kanilang mga pamilya. Pagbaba namin sa aming destinasyon at pag-akyat sa ground level, bumungat sa amin ang Manila Bay. Muling napahanga ang mga estudyante. Ang lawak ng dagat, ang parke sa gilid at ang mga skyscrapers sa malayo ang lawak nito ay hindi may hahambing sa Hudson River Park sa New York.
Pagpasok sa parke, nakita namin ang pangaraw-araw na buhay ng mga mamamayan. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta at nagro-rollerblade. Kahit araw ang trabaho, maraming tao ang nag-ehersisyo. Ang pinakakamangha ay ang mga pampublikong exercise equipment sa tabi ng dagat. Nang makita ang mga estudyante ang signage na nagsasabing libre itong gamitin ng sinuman, nagulat sila sa Amerika para mag-ehersisyo. Kailangan mong mag-gym at magbayad ng membership na madalas ay higit sa 100 kada buwan. Ngunit dito, sinumang mamamayan ay maaring mag-ehersisyo ang libre. Isang matandang lalaki ang gumagamit ng equipment. Isang estudyante ang lakas loob na lumapit. Kahit hindi sila makaintindihan sa wika sa pamamagitan niya, tinuruan siya ang matanda kung paano gamitin ang equipment at sinabing araw-araw siyang nag-ehersisyo doon. Nang makita ito, tumango ang mga estudyante at sinabing naintindihan na nila kung bakit mukhang malulusog ang mga nakatatanda sa Pilipinas dahil kumpleto ang pasilidad para sa ehersisyo. Naupo kami sa isang bench sa parke para magpahinga. Maraming pamilya ang namamasyal. May amang kasama ang anak na nagbibisikleta. May inang nagtutulak ng stroller. Isang payapang tanawin ng pangaraw-araw na buhay. Kapansin-pansin din ang mga taong namamasyal kasama ang kanilang mga alagang aso. Lahat sila ay may tali at may dalang supot para sa dumi. Nang makitang mga estudyante ang isang lalaking nililinis ang duming kanyang aso, humanga sila sa New York. Pagamat may batas na dapat itong gawin, kakaunti ang sumusunod. Pagsapit ng tanghalian, nasaksihan namin ang isang kakaibang tanawin. May mga maliit na food stall at mga naglalakong pagkain sa iba't ibang bahaging parke. Bumili kaming mga pagkain tulad ng sorbetes at mais konyelo mula sa mga naglalako at humanap ng pwesto sa damuhan. Habang kumakain, ramdam namin ang banayad na hangin at nakikita ang kumikinang na tubig ng dagat sa ilalim ng sikat ng araw. Sabing mga estudyante, ito ang unang beses na naranasan nila ang ganito at walang tigil sila sa pagkuha ang litrato. Pagkatapos kumain, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Walang sino man ang nagsabi sa kanila, ngunit kusa nilang pinulot ang kanilang mga basura. Ginawa nila ito dahil nakita nilang ginagawa rin ito ang mga Pilipinong nasa paligid. Habang naghahanap ng basurahan, muli naming tiningnan ang buong parke. Tunay ngang walang kahit isang pirasong basura. Sa kabilang daming tao sa isang malaking parke, napakalinis ng lugar. Ang Central Park sa New York. Tuwing weekend ay punong basura bago kami umalis sa parke. May isang bagay pa ang nakakuhang aking pansin, ang public bike rental system. Maayos na nakahanay ang mga bisikleta sa bawat istasyon. Sabi, madali raw itong rentahan gamit ang smartphone. Isang estudyante ang tiningnan ang presyo at nagulat wala pang para sa isang oras. Sa New York, mayroon ding katulad na sistema ngunit ilang beses na mas mahal, hindi maganda ang kondisyon ng mga bisikleta at malala ang kasong pagnanakaw at paninira. Bandang 2:00 hapon, umalis kami sa parke. Sinabi ang mga estudyante na hinding-hindi nila malilimutan ang oras na ginugol nila sa tabing Manila Bay. Ang kaligtasan, kalinisan at ang kultura ang paggalang sa isa't isa ang pinakanag-iwan ng marka sa kanila. Ang susunod naming destinasyon ay Bonifacio Global City, PGC. Bagamat gustong mag-shopping ng mga estudyante, may isang lugar akong gustong ipakita sa kanila, ang isang malaking bookstore. Pagpasok pa lang namin sa shopping center, muling nanlaki ang mga mata ng estudyante. Namangha sila sa napakalaking indoor shopping space. Mataas ang kisame, maliwanag ang mga ilaw at napaka-comfortable maglakad-lakad. Nang makarating kami sa fully book, natulala ang mga estudyante ang isang malaking pader ang libro na sumasakop sa ilang palapagpunong libo-libong aklat. Hindi ito basta bookstore. Para itong isang obra maestra ngunit ang totoong gusto kong ipakita sa kanila ay hindi ang gusali kundi ang mga taong nagbabasa sa loob. Kahit araw ang trabaho, maraming mamamayan ang may hawak na libro nakaupo sa isang sulok o sa sahig tahimik na nagbabasa. Kapansin-pansin ang mga kabatang propesyal na naka-business attire. Kahit tapos na ang tanghalian, nagbabasa pa rin sila. Isang estudyante ang nagtanong, "Hindi po ba sila nagtatrabaho?" Sumagot ako, "Siguro sinisingit lang nila ito."
Narinig ito ng mga estudyante at napahanga sila. Ang mga abalang proposal na pinipiling pumunta sa bookstore sa halip na sa coffee shop tuwing lunch break. Isang kulturang mahirap isipin sa Amerika. Ang lunch break mga propal sa Manhattan ay karaniwang pagbiling salad at pagkain nito sa kanilang desk o pag-inom ng kape habang nag-scroll sa telepono. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras. Ang mga estudyante ay nagbasa ng mga aklat na interesado sila. May nagbasa ng English version ng isang libro tungkol sa Pilipinas. May nagbuklat ng aklat para matuto ang Pilipino at marami ang humanga sa mga photography book na nagpapakita ang kagandahan ng Pilipinas. Pag-alis namin sa bookstore, isang estudyante ang nagsabi, "Parang alam ko na kung bakit mabilis umunlad ang Pilipinas." Sabi niya, dahil may kultura ritong patuloy na pag-aaral at paghahanap ng kaaman, idinagdag pa niya na ang ganitong pagmamahal sa pag-aaral ang tila nagtutulak sa buong bansa. Sumang-ayon din ang ibang estudyante. Naglibot din kami sa mga department store sa BGC. Partikular na nagustuhan mga estudyante ang mga beauty product counter, ang mga memo, at skincare products ng Pilipinas na gawa sa mga lokal na sangkap ay sikater masayang sinubukan ng mga estudyante ang iba't ibang produkto. Humanga rin kami sa serbisyo ng mga staff. Inirekomenda nila ang mga produktong angkop sa bawat uri ng balat at detalyadong ipinapaliwanag ang paggamit. Bihira ang ganitong kalidad ng serbisyo sa mga tindahan sa Amerika. Pagsapit ng dapit hapon, lumipat kami sa Poblasyon Makati. Gusto kong ipakita sa kanila ang kultura ng mga kabataang Pilipino. Paglabas pa lang sa sasakyan, bumungat sa amin ang isang masiglang kapaligiran, malakas na musika, tawanan ng tao at makukulay na ilaw. Ang buong lugar ay parang isang pista. Sa isang kalye, may mga street performance. May mga kabataang sumasayaw sa saliwen OPM, Original Filipino Music. Ang kanilang nga galaw ay sabay-sabay at may hahalintulad sa mga propal mananayaw. Pagkatapos ang kanilang performance, pumalakpak ang mga manonood at may ilan pang nahulog ang pera sa kanilang sombrero. Nagbuo ang mga performer para magpasalamat. Humanga ang mga estudyante at sinabing hindi nila akalay na ganito kataas ang kalidad ng street performance. Medyo sa unahan may isang creative market na nagaganap. Nagbebenta ang mga batang artist ng kanilang mga sariling gawa. Mula sa alahas, mga painting hanggang sa mga handicraft. Bawat isa ay puno ng pagiging malikhain. Huminto ang mga estudyante sa isang stall na nagbebenta ang mga hikaw na may disenyong hango sa mga tradisyonal na pattern Pilipinas. Tulad ng mga disenyo, ngip na ipinaliwanag may-ari sa Ingles na ito ay pagsasama ang tradisyon at modernong styening. Ilang estudyante ang bumili? At masayang, sinabi na ito ay magiging isang espesyal na alaala sa isa pang stall. May nagbebentang calligraphy works na may magagandang salitang Filipino na nakasulat sa baybayin. Humanga ang mga estudyante sa ganda ng mga titik. Isang estudyante pa ang nagpasulat ng kanyang pangalan sa baybayin sa artist. Pumayag naman agad ito. Sabi, nakasabit pa rin daw ngayon sa kanyang kwarto ang gawang sining na iyon. Habang naglilibot sa market, nag-usap-usap ang mga estudyante. Sabi nila, nakakainggit na may espasyo rito para sa mga batang artist na malayang may pahayag ang kanilang sarili. Sa Amerika, bihira ang ganitong pagkakataon. Sa New York, napakalaking gastos para sa mga aktibidad na pansining at mahal ang renta kaya't mahirap para sa mga batang artist na mabuhay. Ngunit sa poblasyon binibigyan ng entablado ang mga kabataan para ipakita ang kanilang talento. Sabi ng mga estudyante, ito ay patunay na sinusuportahan ng Pilipinas ang kultura at sining. Huminto kami sa isang kakaibang coffee shop. Naayat kami sa disenyo nito na pinagsamang antigong kasangkapan at modernong ilaw. Pumasok kami sa loob. Mas lalo pang espesyal ang loob ng coffee shop. May mga artwork na nakasabit sa pader at mga bookshelf sa isang tabi. Hindi lang ito lugar para uminom ng kape kundi isang espasyo para ma-enjoy ang kultura. Sa mga coffee shop sa Amerika, karamihan ay nag-usap o nag-scroll lang sa telepono. Ngunit ang mga kabataang Pilipino ay tila iba. Sumang-ayon ako sa kanya. Mayroong isang sigla na mararamdaman mo mula sa mga kabataang Pilipino. Isang pagnanais na may marating,
isang uhaw sa paglago. Mababasa mo ito sa kanilang mga mata. Naisip ko ang ganitong enerhiya ang nagtutulak sa bansang ito. Pagsapit ng gabi, lalong sumigla ang mga kalye. Nagliwanag ang mga neon lights. Lumakas ang musika at nagsilabasan ang mga tao mula sa mga restaurant at bar. Lubos na na-enjoying mga estudyante ang ganitong kapaligiran. Para sa hapunan, kumain kami sa isang Filipino restaurant na naghahain ng iba't ibang putahe. Sinabi kasing mga estudyante na gusto nilang maranasan ang tunay na lutuing Pilipino. Pagpasok pa lang namin, bumungat ang mabangong amoy mga niluluto. Magiliw kaming tinuruan ang staff kung paano umorder. Noong una, medyo nailang ang mga estudyante ngunit mabilis din silang nasanay. Natutunan nilang kumain ng ulam kasama ang kanin at walang tigil sa pagpuri. Nang magbayad kami, muli kaming nagulat. Para sa 25 na taong busog na busog, ang average na binayaran bawat isa ay wala pang PHP 8 roll. Sa Amerika, para makakain ang ganitong klaseng hapunan, kailangan mong maghandang hindi bababa sa sunta bawat tao. Napailing ang mga estudyante at sinabing, incredible. Mas maagang gumising ang mga estudyante para mag-ayos ang kanilang mga gamit dahil sa hapon ay papunta na kami sa airport. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming pumunta sa Intramuros bilang huling hantungan mula sa hotel. Pwede itong lakarin. Dahan-dahan silang naglakad na para bang gusto nilang itatak sa kanilang isipan ang huling imaheng Maynila. Kinunan nilang litrato ang bawat sulok ng kalye at pinagmasdan ang mga taong dumadaan. Pagdating sa Intramuros, naroon na ang makasaysayang pader at mga lumang simbahan. Ang mga souvenir shop at mga tindahan ng pagkain ay nakahilera. Unang pinuntahan ang mga babaeng estudyante ang mga souvenir shop. Bumili sila ng mga miniature na jeepney, mga t-shirt na may tatak na I, PH at mga tuyong manga na sikat din sa Amerika. Isang estudyante ang bumili ang isang buong bag ng produkto hindi lang para sa sarili niya kundi bilang regalo para sa kanyang ina. Masaya niyang sinabi mura na, maganda pa ang kalidad. Bumili kami ang street food. Ang mga estudyanteng unang nakatikim ng turon at fishball ay nagsigawan sa tuwa. Lubos na nalunod sa malutong at manamis-namis na lasa. Pumasok kami sa isang souvenir shop na may mga produktong nagbibigay ng modernong dating sa mga tradisyonal na itemeng Pilipinas tulad ng mga postcard na may disenyo ng mga katutubong tela at mga damit na may nakasulat na mga salitang Pilipino. Maingat na pumili ang mga estudyante ang mga regalong iuwi. Binigyan kami ang may-ari ang diskwento at sinabing nagpapasalamat siya sa aming pagbisita sa Pilipinas. Muli naantig ang mga estudyante sa init ang pagtanggap at sinabing naramdaman nila ang kabutihan mga Pilipino. Para sa tanghalian, kumain kami ng adobo at sinigang. Ang restaurant ay puno mga turista at may mga larawan at English translation sa menu kaya't madaling umorder. Nang dumating ang pagkain, napahanga ang mga estudyante sa bango. Ang simpleng adobo na may sarsa at kasamang kanin ay mukhang napakasarap. Tinuruan kami ang staff kung paano ito kainin at masayang natuto ang mga estudyante. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa San Agustin Church. Ang kadakilaan ng lumang simbahan ay nagbigay sa kanilang pakiramdamang paggalang. Pumasok kami sandali at tahimik na naupo. Dinarama ang kabanalan at kapayapaan ang lugar. Naupo kami sa labas ang simbahan. Nagpapahinga at nag-usap. Pinalikan nila ang makaranasan sa mga nakalipas na araw at lahat sila ay nagsabing higit pa sa inaasahan ang kanilang naranasan. Sabi nila dati ay wala silang alam tungkol sa Pilipinas. Ngunit ngayon, ito na ang paborito nilang bansa. Isang estudyante ang bumulong, babalik ako dito at sana mas matagal tumango ang iba. Lahat sila ay sumang-ayon na napakaikli ang ilang araw na iyon. Hapon, bumalik kami sa hotel. Kinuha ang aming mga gamit at sumakay ang bus papuntang airport. Kahit mabibigat ang kanilang mga pinamili, masaya pa rin ang kanilang mga mukha. Sabi nila, ang mga binili nila sa Pilipinas ay magiging mahalagang alaala ng umandar na ang bus. Tumingin sila sa labas ng bintana na para bang gusto nilang itata ng malalim sa kanilang isipan ang mabilis na dumadaang tanawin ng Maynila. May bumulong, babalik ako. Sigurado dumating kami sa Naya.
Ang parehong lugar na una naming tinapakan ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon ibang-iba na ang pakiramdam nga estudyante na wala na ang kuryosidad at napalitan itong panghihinayang. Habang nag-aasikasong check-in, nagpasalamat kami sa ground staff at sinabing naging masaya ang aming pananatili sa Pilipinas. Ngumiti rin ang staff at sinabing, "Welcome po kayong bumalik. Salamat din po at nagustuhan ninyo ang Pilipinas." Nang lumipat na ang eroplano, unti-unting lumayo ang lupain ng Pilipinas sa aming bintana. Habang palit-palit ang mga ilaw, puno ang panghinayang ang mga estudyante. May kumuha pa ang litrato para maiwan ang huling imaheng Pilipinas. Kinabukasan na nang makarating kami sa New York. Sinalubong kami ng aming mga magulang. Sabay-sabay na nakwento ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga karanasan sa Pilipinas. Ang ekspresyon ng mga magulang ay napalitan pagkamangha pagbalik sa paaralan. Isang malaking bagay ang nangyari. Nagsimulang mag-upload ang mga estudyante ng mga litrato at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas sa social media. Sabay-sabay na nagpost ang lahat at naging mainit ang pagtanggap. Nagulat ang kanilang mga kaibigan sa Amerika at nag-comment, "Hindi ko alam na ganito pala kaunlad ang Pilipinas." Mabilis na tumas ang bilang ng views. Ang pinakasikat ay isang video ng kalye sa gabi. Ang laman nito ay isang babaeng ligtas na naglalakad mag-isang 2-0 madaling araw, isang bagay na imposible sa Amerika. Lahat ay nagulat. Ang video ay umabot sa mahigit 2 milyong views at pare-pareho ang reaksyon sa mga komento. Marami ang nagtanong, bakit hindi ito magawa ang Amerika? Maraming may halong panunuya ang nag-comment. Sinasabi nating tayo ang pinakamakapangyarihang bansa pero hindi natin kayang tiyakin ang simpleng kaligtasan. Tumaas din ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Nakatanggap ang paaralan nga napakaraming tawag na humihiling na ang susunod na field trip ay sa Pilipinas. Biglang dumami ang mga magulang na gustong ipadala ang kanilang mga anak doon. Inanyayahan din ako ang paaralan na magbigay ng isang espesyal na lecture para ibahagi ang aming karanasan sa Pilipinas sa ibang mga estudyante at guro. Puno ang lecture hall. Lahat ay interesado sa bansang ito. Gusto nilang malaman gan ba talaga kaligtas sa Pilipinas? Ano ang lagayng edukasyon? Magkano ang mga bilihin? Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit at sinabing gusto pa nilang malaman ang tungkol sa Pilipinas. May nagsabing nagsimula na siyang manood ng mga teleserye at may nagsabing gusto niyang mag-aral ng Filipino. Hindi nagtagal nagsimulang magplano ang paaralan ng isang exchange program sa Pilipinas. Inaasahang mas marami pang estudyante ang bibisita sa susunod na taon. Ang mga estudyanteng nakapunta na ay nagsimulang magbigay payo sa mga nakababatang mag-aaral. Ang simpleng biyaheng iyon ay nagbagon maraming bagay. Nagbago ang pananaw ng mga estudyante sa mundo. Nagbago ang mga plano ng paaralan. At nagsimulang magkaroon ng interes ang mga kabataang Amerikano sa Pilipinas. Hanggang ngayon may komunikasyon pa rin ako sa mga estudyanteng kasama ko noon. Lahat sila ay hindi makalimot sa kanilang oras sa Pilipinas. Mayroon pa ngang nag-apply sa isang universidad sa Pilipinas. Sa loob ng 2 taon, nakapunta na ako sa mahigit 40 na bansa. Ngunit ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganito. Hindi ko inakala na ang isang maliit na biyahe ay magdudulot ng ganito kalaking epekto. Muli kong naramdaman ang lakas na taglayng Pilipinas. Ang lugar na iyon ay naging isang bansang hinding-hindi naming lahat malilimutan. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Ang kwentong nakakagulat na field trip ng mga estudyante mula sa isang prestiyosong paaralan sa New York sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo? Mangyaring magiwan ng mensahe ng pagpapalakas ng loob para sa bidang ating kwento? Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. Salamat sa inyong panonood.